Tumataginting po na 14 billion US dollars ka-coffee yung investment na nakuha na po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, nagbubunga yung kanyang mga pagbisita, no, sa iba't ibang bansa. Ito po ay actualized na ito, ha. Hindi na ito investment pledges, ha. Noon kasi nasasabi natin investment pledges. Ito po ay actualized na ito. Ibig sabihin, nagkakatotoo na po ito. Nare-realize na po itong mga investment na ito. Kasi noon, pinupuna nila kasi pledges lang naman yan ka-coffee. Ito hindi na po. Ito po ay mga actualized na investment na. Ongoing na yung process o nagkakatotoo na. Imagine mo, ha, napakalaki nito. 14 billion US dollars, ha. Napakaraming Pilipino po ang magkakaroon ng trabaho dito once na fully operationalized na o fully actualized na po itong mga investment na ito. Tumataginting po na 784 billion, ha? Billion pesos yan kasi kinonvert natin itong 14 billion to pesos, no? Itong from US dollars to Philippine peso. Tumataginting na 784 billion pesos po ang investment na nakuha ng bansa natin. Kaya sa mga nagsasabing nagsasayang ang ating presidente sa pag-ikot sa ibang bansa, bay hindi po totoo yan. Ayan na po, nagbubunga na yung kanyang mga pagbisita sa iba't ibang bansa sa mga nakalipas po na buwan at taon. Again, congratulations po sa economic team ng ating administrasyon, of course under the leadership of President Bongbong Marcos. Basahin natin ang balitang ito mula sa Politico.com. The foreign visits of President Marcos have resulted in actualized investments worth 14.2 billion pesos, US dollars pala, the Presidential Communications Office said, citing a report from the Department of Trade and Industry. DTI po ang nagsabi niyan, ha. Sasabihin ninyo, gawa-gawa lang natin yan. Tayo-tayo na naman ang nag-invento niyan. Hindi po. Ang DTI po, ang datos na to ay nagmula po sa kanila. Sa isa pong press release ay nilabas po ngayong linggo lang po yan, February 11, PCO said that 20% of the total 148 pledges as of December 2023 are already operational, have completed the registration process, or have begun implementations. 20%, kung bilyones yan, kung trillions yan, kunin mo yung 20% ng mga investment na ito, napakalaki, di ba? Almost 1 trillion na ka-coffee, 784 billion pesos. Not bad ito ka-coffee, ha, kesa natulog lang sa kangkungan, kesa nanatili lang dito ang ating presidente, paano makukuha yung investment, no, mula sa ibang bansa kung hindi lalabas ang ating presidente. Ito nga ang pinaka tumatayong sales agent ng bansa natin para makahikayat ng mga investors mula sa ibang bansa. And then, ngayon, parang may mga napapahiya na naman dyan. Our dedication to turning investment pledges into reality is unwavering, sabi po ni Secretary Fred Pascual. We also leverage each presidential visit as a springboard for building up a pipeline of investment opportunities and making the Philippines an investment destination of choice, sabi po ni Pascual. Correct. Yan yung gusto ng ating administrasyon, maging investment hub ang Pilipinas. Kaya gusto niyang baguhin yung economic provisions ng ating saligang batas kasi hindi natin fully na ma-maximize yung mga investment na papasok sana ng bansa kasi may mga restrictions sa ating konstitusyon. So ito yung isa sa gustong i-address. Ito yung isa sa kinakailangan na mabigyan ng pansin, no? Ma-revise itong mga provision na ito kasi marami pong investment base po sa kanilang mga pag-aaral, maraming investment na pumapasok sa Pilipinas. Ang problema, may restrictions tayo dahil sa ating konstitusyon, lumilipat sa kapitbahay natin, napupunta sa Singapore, napupunta sa Indonesia, napupunta sa Malaysia, at sa mga bansang kasapi ng ASEAN, sa mga kapitbahay natin. So, hindi na ma-maximize yung mga investment na sana'y mapupunta sa atin. Manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastructure, transportation and logistics, agriculture and retail are among the sectors that have received investment. At dadami pa ito ka-coffee. Ilang taon pa lang ang ating presidente. Magdadalawang taon pa lang ka-coffee sa kanyang pwesto pero bilyones na ang investment na nakukuha natin mula sa iba't ibang bansa. Asahan po natin, uusbong pa ito. Kaya sa mga nagsasabi na nagsayang lang ng pera ang administrasyon sa kanyang mga pagbisita abroad, hindi po totoo yan. Dahil ito po ang numero. Ang DTI ang nagsasabi ng numero na ito. 14 billion US dollars, kung itutumbas natin yan sa peso, tumataginting po na 784 billion pesos actualized investments na po. Nagkakatotoo na, ongoing na. And again, congratulations, of course, sa ating administrasyon dahil sa magandang balita na ito, no, dala para sa ating mga mamamayan. And then, gusto nyong sirain ang Pilipinas, parami ng parami yung mga investors, kasama na dyan sa Mindanao, and then gusto nyong sirain at ihiwalay ang Mindanao. Ano to?
'di ba? Iba ka maudlot pa itong mga investment pledge, mga investment na ito, hindi na pledges, no? Mga investment na ito kapag ginawa niyo po 'yan. Again, congrats PBBM at pasensya na sa mga hindi na naman nag-enjoy dahil magandang balita ito para sa administrasyon. Anong say niyo diyan, ka-coffee? Sabi ni Ma'am Lorelei Daisanor, congratulations PBBM admin, endless investments. Marami pang darating sa Pilipinas, hindi na magugutom ang taong bayan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Correct. Excellent opinions on issues in our country. Good job, sir. Sabi ni OS Birds Farm. Kay Attorney Franklin Quijano siguro tinutukoy dito ni OS, no? Mas marami sana kung maamiyandahan ang provision of foreign direct investment sa ating saligang batas, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Sana nga, bilisan ang pagkilos ng Senado dito kasi ang Kongreso, ang lower house, gusto nila mabilisan na ito kasi gusto ni PBBM amiyandahan na talaga itong mga economic provisions para dumami pa itong mga investments. Kasi ito yung solusyon para yumaman ang bansa. Diba? Hindi mangyayari yan kung hindi tayo kikilos. At kailangan natin i-maximize itong nagagawa ng globalization. Diba? Kasi nung ginawa itong konstitusyon, 1987 or 1985 o 86 ka-coffee, abay hindi pa napafactor in yung component ng globalization, yung free trade o yung trading with other countries, no, with nearby countries. Kinakailangan ng masama yan. Kaya kailangan talaga natin i-revise na ang ating saligang batas. But take note, diyan tayo nag-aaway-aaway Dahil ang iba nag-a-assume na pati yung political provisions, malinaw yan, inuulit-ulit na yan ni PBBM, hindi gagalawin yung political provisions na yan. Tanging economic provisions lang. Kaya huwag masyadong kabahan, ka-coffee. Huwag masyadong mag-overthink. Kaya napapahamak kayo minsan dahil nag-overthink. Bye sa hello po sa inyo. Bye, nagkita-kita na lang tayo sa February 25 sa Cebu Bay, sabi ni Emil Salino. May rally ata sila dyan sa Cebu. Liwayway Castillo, mabuhay ang bagong Pilipinas. God save the Philippines. God bless you always. Mahal na Pangulo. Hello po sa inyo. Kay Maria Sara, si Digong, walang papaano magkapera ang gobyerno. Puro utang at labas ang pera ang inatupag. Sara, Maria Sara, yun lang. Anyway, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw ng linggo. Kahit gabi na ka-coffee, sinamahan niyo pa rin ako. And of course, gusto ko rin magpasalamat kay Attorney Franklin Quijano. Siya po ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens dahil sinamahan niya tayo ngayong gabi at tinalakay niya yung mga programa po para sa ating mga kababayang senior citizen. Marami pala ang naghihintay na magagandang benepisyo sa ating mga senior citizens. Kaya kung hindi pa po kayo nakarehistro sa digital registrations, sa database ng senior citizen, magtungo na po kayo sa website ng National Commission of Senior Citizens para makapagparehistro na rin po kayo. And again, tulad ng sinasabi ni Attorney Franklin, libre po ang annual regular check-up po sa lahat po ng senior citizen. Magtungo kayo, ka-coffee, sa mga laboratories na accredited po ng PhilHealth dahil PhilHealth na po ang sasagot niyan. Alright, sige. Maraming salamat sa mga sumama sa akin, Ma'am Nilda Galvez. Thank you, ka-coffee. Kay Lorelei Designer, salamat din sa update, ka-coffee. God bless you. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye, everyone. Good night.